yan ay definitely nakakaapekto na yan sa ating ekonomiya. Kaya nga siguro, Jade, sa palagay ko kaya itong si Marcos Jr. has extended an olive branch sa mga Duterte is because nakikita na nila, and I believe may mga economist din si Marcos Jr. na bumubulong sa kanya, nagsabi sa kanya na, Mr. President, if you were to continue with this course of action na ginagawa sa ngayon, nakita na nila yan dyan pa lang sa FDI, Jade, makikita mo yung trend pababa na Hindi ba? So kung they were to allow this to continue, lalo pang sasadsad ang FDI sa ating bansa. Alam mo kasi, Jade, isa sa mga factors din ng investor decision is yung tinatawag nating kalidad ng pamamahala. No, pakita nga natin yung slide 2. Meron akong listahan dyan ng mga factors So sa slide 2, makikita natin yung mga internal or domestic factors na nakakaapekto sa investor sentiment. Ito po. Kabilang dyan, ayan, Jade, kabilang dyan yung macroeconomic stability, no? Kung gaano ba ka-stable yung ekonomiya ng isang bansa, no? Kung na-manage ba ng maayos ang inflation, na-manage ba ng maayos ang unemployment, ang mga tao ba ay gutom, ang mga tao ba ay nakararanas ng kahirapan, dyan papasok yan sa macroeconomic stability. Yung political stability, yan yung nabanggit mo rin, Jade, kanina, no? Ito nakita nangyayari sa ngayon, yan ay definitely pasok na pasok yan dyan sa factor na yan, which is stable ba ang gobyerno sa kasalukuyan, ano? Nangyayari kasi sa gobyerno sa ngayon, they've created a self-inflicted wound, no? Parang sinaktan nila yung sarili nila by going after the vice president, by sending the former president to The Hague, and by harassing all of their allies, no? Yung mga kakampi ng mga Duterte ay pina-persecute sila, no? All simply because of political ambitions for 2028 and beyond, no? So yan yung nakikita natin, and binabantayan yan, mga kababayan, ng mga foreign investor. Kasi kung ako ang foreign investor, gusto ko mamumuhunan sa isang bansa na kikita ko, kumbaga babalik aking ininvest, ano? So nandiyan din halimbawa, Jade, yung safety and security. Yes. Kung ako ay mag-i-invest, pupunta ba ako sa isang bansa na baka ako'y makidnap? Peace and order. Hindi ba? Or baka yung aking establishmento pasukin ng mga masasamang loob, no? At nakawin yung aking mga gamit. So definitely, nakakaapekto din yan sa desisyon ng mga investor, Jay. In short, Doc, bagsak dito sa mga determinants mo na nakikita sa internal factors ba lang, ay makikita nating bagsak ang administrasyong Marcos dito. Kaya ito nang nangyari, yung foreign investment natin, ang resulta, bumaba sa unang quarter. Oo, hindi na tayo nakakasurpresa dyan kasi kitang-kita naman natin sa datos, ano? Pagka yan kinorelate natin yan. Halimbawa, yung incidents ng mga krimen, no? Yung sinasabi mismo ng ating mga mamamayan na feel nila hindi sila safe, no? Yung mismong admission din, Jade, ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga pagkukulang. Nakakarating yan sa mga foreign investor. Alam naman natin na ang balita naman ngayon, napakabilis na, hindi ba? At yan ay nakakarating sa international audience. Yung sinabi ni Marcos Jr. nitong mga nagdaang araw na kung saan na inadmit niya mismo, no, yung mga pagkukulang, hindi nila na-implement yung mga polisiya, yung mga pinangako nila nung kampanya hindi nagmaterialize. So yan nakakarating yan sa mga investor, ano? Yung ginagawa nga nila na persecution at pang-aapi, no, doon sa kanilang mga kaaway sa politika. Yan ay definitely nakakaapekto na yan sa ating ekonomiya. Kaya nga siguro, Jade, sa palagay ko kaya itong si Marcos Jr. has extended an olive branch sa mga Duterte is because nakikita na nila, and I believe may mga economist din si Marcos Jr. na bumubulong sa kanya, nagsabi sa kanya na, Mr. President, if you were to continue with this course of action na ginagawa sa ngayon, nakita na nila yan dyan pa lang sa FDI, Jade, makikita mo yung trend pababa na Hindi ba? So kung they were to allow this to continue, lalo pang sasadsad ang FDI sa ating bansa. Ay alam naman natin, Jade, na kulang
ang pag-generate ng investment internally sa ating bansa. Kulang po yan mga kababayan. Kaya nga, we rely so much on foreign direct investment para mapunan po yung pagkukulang ng investment generation sa ating internal economy. Kaya kung patuloy pang gagawin ito ng ating mga namumuno, no, yung pamumulitika na ito, pupulutin na lang po sa kangkungan ng ating ekonomiya kapag ka nagtuloy-tuloy pa yan. Oo. Isa rin po sa mga sanhi, Doc, kung nakikita po ninyo yung pag-uutang natin, yung malaki utang natin, Doc, isa rin ho ba yan sa mga salik o sanhi ng pagbagsak ng ating foreign investment? Alam mo, yan sa kaso ng pag-ungutang, Jade, napakamasalimuot yan eh. Kasi yung mismong mga economists natin ang nag-set ng target at the beginning of the pagpasok ni Marcos Jr. at the beginning of his administration, nilagay nila yan doon sa medium-term Philippine Development Plan na kung saan yung debt to GDP ratio natin, which is yung laki ng ating pangungutang relative sa size ng ating ekonomiya, ang kanilang target dyan ay dapat bumababa ng bumababa yan. Mas mababa sa 60% threshold yan. Sa ngayon, nakita natin, hindi na-reach na naman yung target na yan. Kasi ang nangyari is umuutang pa rin tayo. Bagamat yung ating ekonomiya ay lumalago, but the thing is, yung pag-increase ng pangungutang natin ay mas mataas kaysa sa pag-taas ng antas ng paglago ng ating ekonomiya. So, ibig sabihin na yung paglago, yung growth ng ating debt, mas mataas kaysa sa growth ng ating economy. Kaya hindi na-reach yung mas mababang GDP ratio target na yan. Ngayon, bakit ko nasabing masalimuot yan? Ang nangyayari kasi, Jade, ganito. Ang dapat na mangyari is, kung mangungutang ang ating gobyerno, dapat itong mga pangungutang na ito ay magagamit ito sa mga public investment na makakapag-generate ng mas mataas na paglago ng ating ekonomiya, makakapag-generate ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas makakapag-generate ng improvement ng standard of living ng ating mga kababayan. Pero hindi po yan ang nakikita natin. Kasi ang nakikita natin ngayon is namumutang ang ating gobyerno para pang-ayuda. Ang nangyayari kasi is instead of the government funding programs that would create long-term growth, ang nangyayari is as a result of politics, pamumulitika, namimigay sila ng ayuda to serve their own political ends. Kumbaga, they're using borrowed money for political purposes, hindi for economic reasons, Jade. Kaya masalimuot yan. Kaya ang resulta, Doc, nagiging mas maingat ngayon yung mga mamumuhunan na mag-invest sa atin dahil nga tumataas yung borrowing cost natin. Kaya sila ay maingat din yung mga investors dito sa ating bansa. I mean, why would somebody invest in an economy na nakikita natin na yung kanyang growth potential ay hindi niya nare-reach? Kasi kung maayos sana ang pagmamanage ng government resources, kung prudent yung ating gobyerno at isinasa puso niya ang mga mamamayan, hindi pamumulitika, ang mangyayari dapat diyan is yung growth ng ating ekonomiya ay dapat mas mataas pa. At yung mas mataas na growth ng ekonomiya, Jade, yan ang nakaka-attract ng mga investor. Anong kaibahan ng Vietnam sa Pilipinas? Mas stable yung kanilang politika. Mas stable ang kanilang polisiya. Mas welcoming sila sa investors. In contrast sa ating bansa, ikabaliktaran. Pamumulitika ang inuuna, pangsarili ang inuuna, mataas pa rin ang cost of production, all of these factors combined, at yan po ang resulta, mga kababayan. Ang foreign direct investment po na pumapasok sa ating bansa, imbes na tumataas, ay bumababa. Mentras sa ibang bansa, tumataas.